step inside where hope begins to rise. Premier Medical Center, Zamboanga in your eyes. Healing hands, they guide the way. Every heartbeat finds a brighter day. Feel the care, it's in the air. Every moment, they're always there. Premier Medical Center, Zamboanga. Always shine, a place of love, a healing sign. Premier Medical Center, Zamboanga. We're the light, together we fight, making futures bright. White coats running through the halls, echoes of laughter breaking down the walls. Every life, every soul they mend. Premier Medical Center, where care won't end. Feel the care, it's in the air. Every moment, they're always there. Premier Medical Center, Zamboanga. Always shine, a place of love, a healing sign. Premier Medical Center, Zamboanga. We're the light, together we fight, making futures Buenos dias a todos! Welcome to the 11th episode of the PMC Live podcast, proudly brought to you by Premier Medical Center Zamboanga in collaboration with Zamboanga Guide. I am your host, Badi, and yes, we are streaming live right now on Facebook. So whether you're joining us from home, from your work, or wherever you may be, buenos dias and a PMC noon to all of you. Today, we're diving into a topic that affects millions of Filipinos and is often called the silent killer. Hypertension or a high blood pressure is a condition that can creep up without warning but has serious implications for our health if left unmanaged. Amo sa akal mga taabla kita, high blood ba to? And all of those sorts. Now, we'll be bustling myths, answering your most asked questions, and learning from our experts how we can prevent, detect, and manage hypertension or a high blood pressure, especially in this modern, fast-paced lifestyle. Especially aura nubing, caliente ka tambien, and sometimes what you're feeling, parang tapan sa to, ay high blood yaga iyo. And this time, we will know what to do in those scenarios. So sit back, relax, or better yet, take notes. And don't forget to drop your questions in the comment section. We'll try to answer as many as we can before the end of the show. Ayan. Good afternoon, everyone. Our guest
for today is a highly respected figure in the field of cardiology, someone whose work continues to raise the bar in both medical excellence and community service. She has been re-elected as the member of the board of directors for the Philippine Society of Echocardiography for the 2025 to 2026 term, showing the continued trust and confidence of her peers in her leadership. She was also officially inducted as a fellow of the ASEAN Federation of Cardiology, or ASFCC, a recognition that places her among the most distinguished cardiovascular specialists in the region. And just this year, she received the 2025 PCP Exemplar Distinguished Community Leader Award, honoring her unwavering dedication to serving communities and advancing heart health awareness. Wow. It's my honor and pleasure, ladies and gentlemen. Please all welcome Dr. Christine Bantala Supnet. Hello, Doc. Ayan. So medyo mapapasabak ang aking Tagalog skills for Oo. today. Kasi hindi ako masyadong makaintindihan. Ayun. Ayun. Taga saan ba si Doc Supnet? Dito, from Zamboanga. Oh. Kaya lang, nung nag-aaral kami sa Pilar, it's either Tagalog or English lang. So, nag-aral sa Manila, Tagalog lang. Ayun. So, medyo mapapasabak tayo today. And Doc, ano ba yung common question sa'yo when you say, I'm a cardiologist? Ano yung common question usually ng mga tao Like, with regards to... when they're visiting? Usually, they complain of chest pain kasi cardiologist or elevated blood pressure, mga ganyan. Shortness of breathing. Parang na-experience ko siya ngayon. Char Baka lang, Doc. nag-GERD ka lang. Ayun Ah. lang. Yan yung parati kong nararamdaman, Doc. So, ano ba yung high blood pressure? So, hypertension is a medical term. It's a medical term na yung kunwari, no, ito yung ugat natin. So, pag mabilis ang daloy ng dugo, that can cause increased blood pressure. So, yun ang hypertension. So, hypertension based on the 2025 guideline that was published itong bago lang, August 2025. So, we have 4 categories. Kasi, bago mo sabihin anong klaseng hypertension, dapat alam mo kung anong normal at hindi. So, ang normal, dapat less than 120/80. Tapos, meron tayong tinatawag na elevated blood pressure that is between 130 to 139. Tapos, ang diastolic blood pressure niya less than 80. Ayun. Tapos, ang stage 1 hypertension, kapag ang BP is 130 to 139, over 90. Tapos, ang less than 80. Tapos, ang stage 2 is more than 140/90. So, para masabi mo na talaga may hypertension. Oo. At saka dapat may simptomas ang pasyente. Ayun. Pero there are patients na walang symptoms yung patient. Na darating sa kliniko na 200 ang BP, pero okay lang sila. Wala silang nararamdaman. Pero there are some patients na they complain of masakit ang ulo, masakit ang batok, nagpapalpitate sila, or may chest discomfort. Minsan naninigas yung bibig, or yung gumagalaw yung mata, or feeling naglalakad sa ulap, parang lutang. Yun ang mga simptomas ng hypertension. So, you've mentioned the symptoms. You've mentioned the normal and the abnormal ranges. Ano ba yung cause? Okay. So, maraming cause. So, we have behavioral, hormonal, environmental, and genetics. Yung genetics, wala na tayong magagawa kasi namana mo na siya. Kaya pag dumarating ang pasyente sa clinic namin, nagtatanong kami, ano bang sakit ninyo sa pamilya? So, unang-una yon. So, behavioral, kasama na ang smoking, alcohol, diet, no? Lifestyle. So, pag mataas ang salt intake at mababa ang potassium intake, tumataas ang blood pressure. Siyempre, kasama na yung paglalaro ng mga sa Facebook. 'Di ba? Bata matanda, mahilig maglaro, maggamit ng Facebook. So, pag kulang sa tulog, nangyayari yon. Hormonal naman, pag sa babae, pag nagkakaedad, or sa lalaki din, pag nagkakaedad, nag-andropause, madaling magalit. Yung isang pasyente ko, nagreklamo yung asawa. Sabi niya, Dok, konting lang, galit na galit na. Oo. Akala ko sa babae lang yan, Dok. Hindi, pati lalaki nag-andropause. Ayun. Oo. Environmental also.
So, like yung social or magalit ka sa kapwa mo or may problem sa family na kasama yan, environmental. So, napakaraming cause. Or mainit yung panahon, katulad Ayun, ngayon. super talaga, Doc. As in, parang sometimes after you are exposed to the heat of the sun, parang nararamdaman mo medyo kumakapal yung bato. Bato ko. Diba? There are patients also na nagko-complain sila parang inaantok. Oo. So, pag inaantok, yung mabigat ang mata, sumaluya, magpa-BP ka na. Oo. So, the first thing to do, pag yun yung nararamdaman nyo, is magpa-BP. BP, yes. You cannot jump into the conclusion Oo, na hypertensive ka. agad. Oo. Ayun. So, you mentioned also na there is a chance that you may not know that your blood pressure is Yes. high. Oo. Okay ka lang, Oo. pero mataas na pala. Oo. May mga ganung pasyente, biglang darating sa clinic, Doc, papa-check up lang ako, pero walang naramdaman. Pero there are some patients na, Doc, sir, mataas ang BP mo, hindi bumababa. Talagang hypertensive. So, magtatanong ka na, anong lifestyle niya, ano ang Probing kanyang, na. genetic risk factor. Magtatanong ka na, ano bang nangyari, napagod ka ba? Minsan, darating ang pasyente, long distance driving, pagod na pagod. Minsan, may mga 11 years old akong patient or 16 years old patient na dala-dala ng nanay. Kasi, Doc, mataas ang BP. So, ano nangyari? Minsan yung, di ba, uso pa bang ROTC? Yes, Oo. uso pa, Doc. So, minsan yung mga CAT exposed, ba yun, Doc? mga ganyan, yung exposed under the heat of the sun, Oo. so biglang tataas ang blood pressure ng patient. Or pag yung bata umilik sa mga chichirya, mga maalat, Ayun. yan, tumataas ang BP. Ayun. So, napakarami palang risk factors Oo, din yes. ng hypertension. At saka dapat tama yung pagkuha ng blood pressure. Ayun Oo. din, yes. Kasi may mga patients na kukuha na lang ng BP, mali pa lang kuha. Dapat ang pagkuha ng blood pressure kung sa office setting or sa clinic, Yung mga automatic, Doc. okay. Ang automatic at saka manual, there's a difference Oo. sa dalawa. Dapat pag kinuha ka ng BP, yung itong cuff mo at the level of your heart, dapat nasa table yung pagkuha ng Pag BP. ganyan. Yes. So Ganyan level. na. Tapos kung automatic, dito, ilalagay mo siya, igaganon mo siya. Ilagay mo sa level ng heart mo. Para accurate siya. Pero ang sa automatic at saka manual, there's a difference between mga plus or minus 10. Ideally, dapat mas maganda ang manual. Yes. Oo. At saka dapat calibrated siya. Yes. Oo. Ayun. So, kasi minsan, it may also cause you panic Oo. kasi nga, mali pala yung pag-take ng BP. Oo. Ayan. And syempre, also, if you are in doubt, it's better if you could go to your health center. Yes. If you're in a barangay setting. Oo. Or minsan kung meron po kayong mga kapitbahay na mga Na marunong. healthcare Yes. professionals. Kasi minsan pag tayo-tayo lang, Doc, Oo. it may also nagva-vary. Kasi on the same setting, on the same instance, pagka-take mo, iba yung reading. Oo. I- Ang gagawin Iba na mo, naman. for example, digital ka, no? Ang gagawin nyo, you get 3 measurements ng digital BP readings. I-average nyo siya. Ayun. Kasi minsan, yung digital, may memory siya. So, baka nakuha niya, lumabas yung dating Same. mataas. Hindi yung mataas na kuha ng yung BP. last Oo. setting. So, yun ang mali doon. Ayun. Oo. So at least 'di ba? Kasi ito talaga yung usual natin na na-experience at home, especially yung mga parents natin, lolo, lola, aunties, kapag medyo nahihilo, magpapa-BP yan. And the Yes. usual na magte-take ng BP is us, yung Oo, mga yung mga- nandun, na mga oo. medyo mas bata. Correct. Oo. So kailangan we are aware of this because tayo yung magkakos ng either panic Yes. or the correct intervention Okay. for them. Kung for example, they want to buy a manual blood pressure, Okay. tapos hindi sila marunong, pwede silang pumunta sa malapit na health center or pumunta sila sa clinic ng doktor nila, magpaturo lang. And some pharmacies, Doc, meron silang mga nakatoka talaga. that takes- Yes. Oo, BP. oo. Pero hindi parati ha. Opo, hindi. Kasi minsan sponsored kasi yon. Ah. Oo. So, makikita nyo sa isang pharmacy, may mag-check na doktor, may magkukuha yung ng pag BP. may mga May libreng, anniversaries. may libreng Oo. check-up. May mga ganun ha. Opo. Oo. Pero hindi parati. So, you mentioned kanina about genetics. So, does it run in family? Yes. Oh. Oo. So, Ito may yung mga mga... mana na ayaw natin. Oo. So, yung ipapamana sa yung hypertension. Sana yung mga kayamanan na lang. Oo. Wala eh. Kung sakit ang ipamana sa'yo, wala kang magawa. Wala magawa. How about stress? Okay.
Number one factor also. Ah. One factor. Maraming factors for hypertension. So stress, any form of stress. Psychological, actually anxiety, depression, marami akong encountered. So hindi lang kami cardio, pati holistic mag-approach. Oo. Stress, kulang sa tulog, physical stress, mental, emotional stress. Maraming pasyente akong babae, mga middle age, darating na lang or problem sa marital problems, mga ganyan. So, it also affects. Ito naman to, kasi I usually encounter this, yung namla-label na agad kapag medyo beside like me. Uy, high blood ka, no? Oo. Bastos ka, no? Medyo bastos ka, no? Hindi pala naman. dapat yung sagot to. Oo. Hindi naman lahat na matataba. Oo. Ayusin Actually, mo. kahit na heavy set ako, pero hindi ako ganun kataas ang blood pressure. Minsan nagna 90-60. 90-60 is normal, ha? Oo. So, hindi porket na mataba, Automatic na high blood. Actually, At saka depende sa pagkuha ng BP. Iba-iba ang size ng BP cuff. For example, for adult, pag malaki, dapat malapad yung cuff ng BP. Pag bata, dapat maliliit. Oo. So, it matters sa pagkuha at gamit. Ayun. Oo. meron bang binibenta na plus size Yes. friendly na Yes, mga- meron. Kasi parati ko na-experience, Dok. Ano talaga siya? Very tight na siya. Oo, meron nabibili. Meron naman Ay, yung isang pala. patient ko, medyo on the heavy side siya. Every time magpunta ng clinic, dala-dala niya yung BB cuff niya. Ayun. Oo. Ang ganda doon. Oo. At least, diba, we are already inclusive. Diba? Ayan, you've mentioned about lifestyle. Oo. So, lifestyle like what you eat, what you drink. Yes. Kasali din Oo. ba yan? Yes. Ayan. So, in our day and age ngayon, you've mentioned that yung pinakabata na na-experience mo is 11. 11, 16. Ooh. Oo, mga ganyan. Bata Yung 11 years na. old naman, yung batang yun. Diyos ko, wala ng tulog, naglalaro ng Mobile Legend. Ayun. Oo. At saka, chichirya. Kaya dinala na ng nanay Ng nanay. para matakot. Ayun. Mm. Oo, kasi minsan, 'di ba, since we're not feeling anything, parang iniisip natin, ay, hindi, okay lang to. Oo. Pero, yun Kasi pala, iniisip mo pag bata ka, wala kang sakit. Oo. Pero it Yun. doesn't mean na bata ka, wala kang sakit, ha? misconception Yes. siya. Kasi marami akong pasyente na mga age 21, 26 years old, aside from hypertension, as in, nag-heart attack na. So, example, Doc, diba, nagpunta ako sa clinic mo. Do you, like, diagnose muna me as a hypertensive person? Okay. Tatanungin muna kita. Okay. Oo. Ito bang first time mo na tumaas ang blood pressure? Ah. Ang definition ng hypertension, any two random readings na more than 140/90. Oo. Two Two. random Oo. readings. Tapos, you have to take note, yung pagtaas ba ng BP mo, is it after eating? Mhm. After ka magpunta ng CR? Mhm. Normally, tumataas ang blood pressure. So, you have to let the patient rest first. Pero kung talagang mataas ang BP niya, idadiagnose mo na. Oo. So, once diagnosed, ano ang next course of Of action? course. Doc? So, you check for laboratories. Okay. So, sa clinic, we do 12-lead ECG. Mhm. So, magtataka kayo, si doktora, ang dami-daming nire-request. Importante po kasi yon. Kasi sa hypertensive patients, pag nag-request kami ng ECG, titignan namin kung ano bang effect ng hypertension sa inyo. Nagkaroon ba ng pagbabara, yung ugat sa puso? Lumaki ba yung ugat ng yung puso nyo? Chest x-ray is also important. Kasi ang number one cause ng paglaki ng heart is hypertension. Pwede ka mag-heart failure. Cholesterol kasama, thyroid, sodium, potassium, mga sa kidney, importante yan. Okay. So, 'di ba minsan din, Doc, we parang misconstrue GERD as something related to hypertension. Yung 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 pag- hyperacidity. Opo, kasi minsan sumasakit yung heart ng tao, 'di ba, pag yung Oo. sa GERD. Tapos, ay, baka high blood ako. 'Di ba? Parang matik na, high blood na Oo. agad. Hindi naman ganun lahat ng pasyente may GERD, may hypertension. Oo. So, it doesn't apply. Oo. Hindi siya agad-agad. Oo. So, what food should we avoid if we have high blood Okay, pressure? so yung mga high salt containing, like yung mga bagoong, oo. Hala, favorite ko pa Kape, naman. nakakataas ng blood pressure. Sandali lang ha, kasi pag inom ka ng kape, transient umaakyat yung BP, tsaa,
Yung mga chippy, Oh my God. dried fish, masarap pa naman. Parang minsan-minsan pwede. So, Mm. it also applies sa hypertension, yung anything na sobra, Oo. Anything na in excess, hindi maganda. hindi talaga Oo. maganda. Oo. So, how about exercise? Can Actually, it lower the blood Yes, pressure? yes. We have may isang exercise, walking. Actually, simple walking can Mm. lower your blood pressure after 4 weeks by 4 millimeters mercury. Okay. So, simple walking, hindi kailangan mag-jogging. Mhm. There are studies na kinumpare yung jogging at saka brisk walking. Mhm. So, ito naman, yung mga exercise na to, ginawa to sa mga patients na may cardiac problem. Oh. So, kapag ikaw ay hypertensive na may sakit sa puso, do not overexert yourself. Oh. Kasi pag mabilis yung tibok ng puso mo kasi sobrang exercise, Mhm. naiipit yung ugat na more siya nahirapan. So, simple brisk walking o walking lang, pwede na. Saka wag nyo ring i-strain masyado yung self. nyo, Yes, so diba? kung hanggang saan kaya lang. Yes. Oo. Kasi minsan, medyo pabibo. Oo. Diba? Lalo na pag sa mga fun run, Dok. Ay, andun na yung mga kasama ko. Kailangan mabilis din ako. Yun pala. Hindi mo naman kasi kaya. hindi ka naman sanay na magganon, wag pilitin. Yes, ayun. So, can losing weight help reduce high blood Yes. pressure? Oo. Ayun. So, Diretso. diretso na Pag siguro. pero hindi Yes. lahat na matataba hypertensive. Ayun. Ah. Oo. At saka mayroong mga mapapayat, Dok, na hypertensive pala. Yes. Ayun. Mm-mm. So, hindi siya generic. Oo. kumbaga. Banggitin ko lang yung kasama sa test for Mhm. hypertension is thyroid. Mm. So, kung makita niyo may mga hyperthyroidism, mabilis kasi ang metabolism, mataas din ang blood pressure niyan. How about smoking and alcohol? Of course, kasama na yon Ayun. kasi excitatory sila. Ayun. Pag mag-inom ka o nagrilyo ka, yung ugat mo, magsaspasm siya. So, pag nag-spasm siya, tataas ang pressure dito, tataas din ang blood pressure mo. So, kapag na-diagnose na sila as high blood pressure, meron sa high blood pressure, do they need to take medications forever? There are patients na you have to start at, depende ko anong stage, Mhm. anong category. Pag dumating ang patient mo between 160, 180, 200, you start dual combination. Ibig sabihin, isang pill, dalawang gamot na yon. Pero kung mga 140, 90, you can start mga single pill lang. Depende. Tapos you have to let the patient come back after 2 weeks. Ayun. Oo. So, para ba siyang, meron ka ng maintenance? Ganon? Depende. Depende kung anong edad. Like yung Edad. 16 years old, binigyan ko lang ng mga 2 weeks kasi Aha. napagod lang. After nun, wala na. Observation lang. Pero pag mga may edad na kailangan siya mag-maintain, aside from hypertension, kung may diabetes siya, kailangan talaga. Or may kidney problem, kailangan na. Ayun. Mm. So, again, it is always best to consult a physician. Mm. Wag, example, yung kapitbahay nyo may high blood. Oo. Ay, ano nga yung ininom mo sa high Oo, blood? uso yan. Gusto kasi to, Oo. referral. Oo. Yung mga pasyente ko, ganun din. Diba, Oo, Dok? Doc, kasi sabi ng kapitbahay ko, ay, ang galing. Mas Doctor ba siya? naniniwala ka na sa kapitbahay Oo, ngayon. ganun yung mga ibang pasyente. Normal yun, ha? At saka yung Oo. example sa mga handaan, ganyan, Oo. parang nahihilo ako. Ano Oo. nga, meron ka dyan? Yung Oo. ano. Tapos hindi naman yun yung Oo. dapat. Baka na- naman hindi siya hypertensive. Ayun. Dapat pag nahihilo, magpa-BP muna. BP muna. Again, Mm-mm. hindi iinom na agad ng Oo. medicine. Or magdala kayo ng may portable, yung maliliit lang na pang BP cuff. Mm-mm. Oo. How about itong mga ganito to? Yung ganyan. Ano ba to? Kasi meron yan, di ba? Meron pang BP, may Opo. pang heart rate. I think naman, bago nag-release yung mga ganyang companies, they have already conferred. Check. Oo. Oo. Gi-check nila kung ang sensitivity or specificity to detect kung mataas ang blood pressure. You know why I asked, Doc? Pag Mm-mm. nag-run ako or nag-fun run, merong mga instances na nagwa-warning siya. Okay. Na parang Ibig sabihin siguro mataas na. Sobra Oo. na yung pag ano ko. Oo. So, walking na naman ulit. Tandaan mo Ganon. pag nag-run ka, mayroong tinatawag na target heart rate. 'Di ba may tinatawag na treadmill stress test? Opo, So may target heart rate kami kasi hindi ka pwedeng lumagpas noon. doon. Pag lumagpas ka noon, pwedeng sumabog yung mga muscle ng heart. Oo. So, again, especially ngayon kasi uso yung mga fun runs, Oo. dapat you consult with your physician first, especially for those who are diagnosed as hypertensive. Speaking of yung sa watch mo na Oo. nag-detect, meron ding ring. Actually, hindi ko lang nagamit. We have a ring Mhm. na it will detect your blood pressure, heart rate,
oxygen sat sa pagtulog mo. Mhm. Tapos, pwede siyang Ano siya, nag-change na color? hindi siya nag-change ng color. May parang, it's called cardio orb. So, we have that. So, kinukuhaan ko sa mga patients ko kasi pwede niyang isasend niya sa phone. Mhm. Yung data niya, pwedeng masend niya sa akin. Oh, Oo. that's So, nice. oo, maganda siya. Tapos makikita rin ng patient. Available ba to sa'yo? Doc? Meron, Ayun. meron. Oo. Kasi 'di ba, sometimes we want our doctor to know what's happening to us pero hindi natin ma-explain. Oo. Di ba, Meron Doc? ding ECG. Ayun. Sa mga patients na prone for chest pain or irregular heartbeat, meron din. Na So, kailangan again- mo na siguro magbawas ng mga kape, Oo, nag-GERD hindi. ka. Ano ako ngayon? Parang 3 days na yata akong inaano, Doc. Parang lalagnatin. Parang Naku, uso ano. yan ngayon. Yes, May diba? viral, ano ka Influenza na? ba yun? Yes, RSV. So, water at saka more of Water vitamin C. talaga. So, Oo. at saka, tulog. Oo. Ay, feeling ko after this, magpapacheck muna kay Doc. And, you've mentioned about the medicine, ganyan, and all. Does it change over time? Yes. Okay. Kasi there are some patients na darating sa akin na, Doc, matagal ko nang iniinom, 20 years na. Tandaan mo, ang tao tumatanda. So, for example, for example lang ito yung ugat. Aha. So, through time, ito yung butas ng blood vessel, nagkakaroon ng cholesterol deposit yan. So, kumikipot yan. So, pag kumipot yan, tataas lalo yung blood pressure. So, mag-iiba ka ng gamot. Ayun. Oo. So, nagcha-change po, ha? Mm. Ayan. So, every how many months or weeks ba dapat bumalik sa inyo? Depende. Kung first time, after 2 weeks, dapat babalik na siya. Kung on the second week, nakita na yung patient, after 1 month, then every 3 months pwede, or 6 months, depende. Kasi sometimes yung mga pasyente natin na malayo, may mga galing pang island, yes. galing pang Holo, Tawi-Tawi, kawawa naman sila, malayo masyado. Ano ba yung side effect ng mga medications na Okay, pang- marami. One, lahat ng gamot may side effect. Okay? Hypertension is most common is pag nasobrahan, bababa ang heart rate, bababa ang blood pressure. Kasi pangpababa siya ng BP. Meron din sa lalaki, nagkakaroon ng problem. Oo. If I feel fine naman after taking the medication for some time, can I stop it? No. So, depende. For example, ang BP mo dati nagwa 150 over 80 or 90. Dumating ka sa akin, maganda na, 120/80. We can down titrate. Hindi pwedeng tanggalin. So, yung parati na pong nagiging mataas yung high blood pressure, ano ba yung risks nun? Pwede kang mag-stroke, mag-heart attack, mag-heart failure, kidney failure, mabulag, oo. Tapos nagkakaroon ng problem sa paa. There are patients na yung nagko-complain ng cramp sa paa, sa legs. Pag matagal na nakaupo o naglalakad ng malayo, kasama rin 'yan. How often do we need to check our blood pressure? Depende. For example, naka-maintain ka na ng gamot. Tapos may nararamdaman ka hindi maganda, like mas bigat ang ulo, nag-chest pain ka, shortness of breathing, check ka na. Pero for example, bago pa lang kita naging pasyente at nasa 2 weeks period ka, I ask my patient to get their blood pressure early in the morning, before kumain, tumayo, umihi, mag-BP na tayo. Ayun. Or bago matulog, isulat, then babalik. Ayun. Oo. And how about for those who are pregnant? Yung high blood pressure ba, does it have a danger to Yes. pregnancy? Oh. So for patients na buntis na at 20 weeks, pag ang BP nyo is more than 140/90, you are classified as pre-eclampsia. Ayun. So ano yung pre-eclampsia? Ang nakakatakot doon, pag naging eclamptic, tumaas ang BP, magsi-seizure, nakakatakot siya. It's very dangerous to the mother and the baby. Both. Oo, both. Kasi may mga pasyente kaming ganyan, natutubuhan na. Tapos na-admit sa ICU, nagtutubig ang lungs. Tapos, basta minsan pangit yung outcome. Does it differ with the regular Yes. hypertension? Oo. Kasi syempre buntis. Pag buntis, very sensitive kami magbigay ng gamot. Hindi po lahat ng gamot pwede ibigay sa buntis. Yung pwede lang natin ibigay like mga metildopa, mga amlodipine, digoxin, nifedipine pwede. Pero hindi ako masyadong nagbibigay ni nifedipine. Pagkatapos naman mga anak, there are some drugs na limited. Kasi may mga drugs na dumadaan sa
gatas na pupunta sa bata. Bata. Oo. So, nagkakaroon ng effect sa bata. Effect sa bata. Mm-mm. Can it harm the baby? Yes. Depende kung anong gamot. Anong gamot? Oo. Pero pag buntis ka, tumaas ang blood pressure mo, pangit siya. Kasi nagkakaroon siya ng small for gestational age. Ibig sabihin, lumiliit yung baby. Kasi pag tumaas yung blood pressure mo, kikipot kasi yung daanan ng yung blood vessel. Mhm. So, konti yung blood flow pupunta sa bata, nagkakaroon ng problem. And ito rin ba yung cause kung bakit minsan early on they give birth na? Yes. Kasi ang number one management for preeclampsia is delivery. Papaanakin mo na, CS ka agad. So pag nagpaanak na yan, bababa ang BP. Hormonal kasi siya. Oo. Ang baby kasi it's a foreign body. Oo. So hindi siya part ng katawan natin. Mhm. So pag may foreign body siya, nagre-react yung katawan natin, tumataas ang blood pressure. Baby. So dapat mo siyang tanggalin. Mhm. Oo. So parang ang hindi naman only cure but for you to be relieved of it is Oo. kailangan Oo. maano Pag na yung... nag-preeclamptic na, pag to Oo. hindi na ma-controlled. Sa mga pre-eclamptic ba, Doc, does their BP go back after the Yes. Some patients, hindi lahat Oo. some patients na pre-eclamptic, pag nabigyan ng gamot or nanganak na, buwababa ang BP. Pero there are patients na nami-maintain sa gamot. Kasi kung tinanggal mo siya, obserbahan mo, umaakyat ka agad. Mhm. Oo. So, obserbahan mo yung patient kaya may follow-up. Aha. Mm. So ano yung pwede nilang gawin to manage their BP Okay. during the pregnancy? Okay, very important yan. So, for those pregnant patients na hypertensive, importante dapat magpa-check up kayo sa inyong doktor. Mhm. Tapos yung mga pagkain nyo, huwag masyadong maalat. Mhm. Damihan nyo ang prutas kasi yung prutas mataas sa potassium. Tapos, pag napansin nyo, nagmamanas na yung paa nyo Mhm. at biglang sumakit ang ulo na sudden, dapat PP at saka pa-check ka agad sa doktor. Kasi may patient ako ganyan, actually referral lang naman sa akin kasi OB patient. So, ang nangyari, biglang sumakit ang ulo, na-intubate ka agad yung patient kasi umakyat yung BP. Kasi nagtubig na ang lungs. So medyo ano rin pala, no, risky rin talaga when you have When you're pregnant. when you're pregnant. Kaya kailangan you are not only ready emotionally, not only ready with finances, pero yung body mo rin talaga Oo. dapat ready. Oo. Ayun. So, talagang kailangan ready ang everybody. So, now, can blood pressure medications affect, you mentioned earlier na depende sa gamot, diba? Yes. Yung nag-a-affect siya sa breast milk. So, they May- have to consult the yes. doctor kung May ano yung mga pwede. gamot na pwede ibigay pag during nag-feeding, Aha. breastfeeding. So, pwede kang magbigay ng propanolol, metoprolol, nifedipine, amlodipine, hydralazine, spironolactone, at saka metaldopa. Yung metaldopa, pag buntis kasi ang babae, yun ang pinaka-safest na pwedeng ibigay. Pero hindi siya pwedeng matagalan kasi prone siya sa depression. Ayun. Di ba, minsan yung mga ibang babae, pag nanganak, may, After, postpartum. postpartum. So, hindi mo siya pwedeng ibigay kasi nagkakaroon silang postpartum depression. Ayun. Oo. So, talagang napaka-insightful ng ating discussion today, especially for moms out there who may be going through their pregnancy or even after the pregnancy. So, yung mga existing conditions naman, Doc, like kidney disease and Oo. all, how does it affect? Okay. So, pag hypertensive ka, well, kasama siya. Magka-partner, almost parang package na sila, no? Pag hypertensive ka, lahat ng blood vessels sa katawan natin affected. So, kung you can imagine, for example, ito yung daanan, ito yung tubo. Pag bumilis yung daloy ng dugo, nasisira kasi yung lining. Pag nasisira yung lining, mag-add on yung cholesterol, mag-add on yung mga ibang parts ng blood natin, kikipot siya. Okay. Ganon din ang sa kidney natin. Ang kidney natin kasi maraming mga ugat. So, kung isipin mo lang dito sa heart, hindi lang sa heart, sa brain, pati kidney kasama. So, pag mataas ang blood pressure mo, the more mataas ang blood pressure, the more, the lesser yung blood pumupunta sa kidney. So, kailangan natin mang-control ang blood pressure kasi kung mataas ang blood pressure, walang dugo sa pupunta sa kidney, mas lalong masisira ang kidney. Ayun. Oo. Pero for patients na nagda-dialysis, may mga threshold kami, ayaw namin sobrang babaan yung blood pressure. Kasi pag sobrang baba ng blood pressure at hatak ng dugo, babagsak ang BP during dialysis. So 140/90 is acceptable for mga nagda-dialysis. Meron akong usual statement na naririnig sa mga matatanda, Doc. Normal lang naman sa akin yung 180/120 eh. Okay.
Naintindihan ko kasi may maraming pasyente nagsasabi niyan. Kasi sanay na sila. Oo. So, pag binigyan ko yan ng gamot at buwaba ang BP nila, mahihilo yan. So, it will take mga 3 to 5 days na magkaroon sila ng adaption. Pero, hindi yung normal ang 180, ha? So, for example, ako, there are some patients also ang 120/80 mataas na sa kanila. So, high blood ang feeling nila. Pero ang sabi na doc, ang 90/60 normal, pero 120/80 is mataas na para sa akin. May hilo na. Depende sa patients ha. Hindi lahat ng pasyente pare-pareho. Hindi siya Oo. pare-pareho. But now, diba meron na silang iniinom for the blood pressure. Is it safe to also drink other medications pa? Let's say, for example, meron pa silang iba pang mga medications Yes. na kailangan Oo. Katulad sa akin sa cardio, aside from antihypertensive, meron silang gamot na pangpalabnaw ng dugo, Ayun. meron silang pang-cholesterol, Mhm. meron silang pangbigay ng enerhiya, yung mga trimetazidine, isosorbide, meron din mga diabetics, no? So mga anti-DM meds kasama, pang-kidney kasama. So halo-halo siya. Depende sa sakit ng pasyente. Hiyangan rin ba yung medicine? Yes. At saka depende sa brand. Doc? Saka minsan parang meron silang reaction to a certain medicine. Yes, there are some patients na nag-react like yung isosorbide mononitrate kasi vasodilating siya. So pag nag-vasodilate, bababa ang dugo, that can cause headache. Oo. Meron din sa mga lalaki like yung pinainom mo ng metoprolol, nagkakaroon ng problema. May effect ba yung mga medicine to their sexual drive? Oo. Like yung metoprolol, may nagkakaroon ng sexual dysfunction. Ayun. Pag galit ka, bigay mo yan. Itigil mo ang Oo. iyong kasiyahan. Oo. Ayun naman. Oo. So, napakagandang topic natin today because it affects not only yung mga medyo may edad na, but even yung mga teenagers, Oo. diba? Depending on the risk factors. And now, meron ako ibibigay sa yung placard, Doc. Oo. So, we will bust myth and we will choose fact kung tama yung Okay. statement. So, I will read the statement Okay. and all you need to do is just flash it and maybe a little explanation on why it's a myth or why it's a fact. First, Parang ano to parang ano ba yan? Vicky Bello ba ito? Or ano? para medyo light lang. And if, Oo. doon sa mga nanonood po sa atin online, please go to Premier Medical Center's page and doon po kayo magtanong ng inyong mga questions. We may be able to answer a few questions for you. Ayan. Next, first statement is, salt is the only thing that affects blood pressure. Myth or fact? So hindi lang. Hindi lang asin. Mhm. Oo, marami. Sabi ko, it's behavioral, hormonal, environmental, genetics. Ayun. Oo. So, pag sinabi ng Marites dyan sa may kanto nyo, hindi yun totoo ha. Oo. Ayan. So next, if you're on medication, you don't need lifestyle change. Kasi meron ka namang medicine. Mali. Myth or fact? Mali. Oo, dapat kasama pa rin. Kahit na Ayun. walking lang. Ayun. Kahit na walking 5 to 15 minutes 3 times a week, okay na. Okay na. At saka wag nyo rin parang running na agad. Step by step. Oo. Ayan. Next statement. Ito. Stopping medication without a doctor's advice can be dangerous. Fact or myth? Oo naman. Oo. Ano ka, doktor? Hindi kasi may mga pasyente na Sila na nagsa-stop. nag-decide. Oo. Naintindihan ko naman. Kasi there are some patients na nakakapagod. Sabi ni Doc, pagod na ako uminom ng gamot. Like sa amin, sa cardio, sa isang pasyente, 5 o 6 ang gamot sa isang araw. So, ang sabi ko, pag dumarating sila sa akin after mga 3 months, 6 months, binabawasan ko ang pag-inom. Huwag mo lang sa ko tanggalin. Oo. Mm. You can always talk to your doctor for an alternative naman. Yes. For sure, they will have something that they would suggest for you to make it easier. Yes. Diba? Oo. So, Pwede hindi- siyang bawasan lang. Oo. Oo. Pero not totally remove. Tanggalin. Yes. Ayan. Oo. Ito naman, Doc. Hypertension can affect people of all ages, including children and young adults. Fact or myth? Yes. Ayun. Kasi minsan sinasabi, pang matanda lang naman Hindi. yan. Pati bata, di ba? Yung Oo. pasyente. Oo. So, hindi siya ganon. Oo. So, next statement. Kahit na anong kasarian, lahat. Oo. Everybody is not exempted Oo. from it. If I feel fine, my blood pressure must be normal. Myth or fact?
Ayun. Hindi lahat ng pasyenteng okay, normal ang BP. Correct. Kasi sabi ko, yung mga ibang pasyente darating sa clinic, 200 ang BP, pero okay sila. Ayun. So, yun yung mga myth and fact na gusto naming i-bust sa inyo. Ano pa ba yung mga usual na statement ng mga, di ba, pagpasok nila sa clinic mo, Doc? Ay, Doc, alam mo ba, yung kapitbahay, ano yung mga usual? Oo. Yung parang naano ka, ano daw? Dahil sabi, Doc, ang sabi ng kapitbahay ko, baka masira daw ang kidney ko kasi ang dami ko iniinom na gamot. Yan ang mga sinasabi nila. Oo. Doc, ito po yung binigay ng kapitbahay ko. Okay. Ano po ba yun? Siyempre, hindi mo sasabihin mali ang kapitbahay. Tanongin mo muna kung anong gamot yun. Baka naman tama Baka naman siya. tama. Oo. Oo. Pero, Pero- normal yun ha. Sa Filipino culture, ganun talaga. Totoo, Oo. no? Parang nagiging referral program. Oo. Pero nakakatuwa ako sa mga patients ko, sa sobrang tagal na nila, educated na sila masyado. Nagagamot na sila ng mga kapwa nila kasama sa office, nagbibigay ng pang emergency, din Apa, dito, apa. pag mataas ang BP or for chest pain, marunong na sila. Kaya natutuwa naman ako. Oo, diba? At least tama yung marites nila. Oo. Correct information instead of Oo, wrong information. And, before we end, Doc, meron Yes. tayong, asan na yun? Aking flashcard. Okay. Ayan. Before we end, may we know May kung ganito. ano po ba yung schedule nyo dito sa Premier Medical So, Center? the clinic here will be from Monday to Thursday, 1 to 4. Ayun. Room 301. Ayun. Room 301. Ayan. Ayan na, ay, Monday to- wow. Ay, ang ganda naman nito. Ayan. Guys, stalker. Parang may background music. Dalagang Oo. Pilipina. Yeah. Yes, ano yan, yung nagtanggap ng award ata. Ay, Oo. okay. Oo. How does it feel? You mentioned, you're originally from Zamboanga, Yes, diba? oo. So, how does it feel that you've achieved those awards and you are representing Zamboanga City in different parts of the country or even the world? Masaya naman, pero normal lang. Mhm. Wala lang. Pero parang hindi ba siya nakaka-pressure? Hindi naman. Ay, Oo. Parang, depende kung iparating mo You sa put- ulo put mo. put it in Oo, your head. oo. Yeah. Ayan. What is your message to everyone watching right now? Okay. Regarding comes to hypertension. hypertension. So, for all patients who are listening, so, pag may naramdaman po kayo na masakit ng batok, madaling mapagod, parang naglalakad sa ulap, Ayan. oo, nagpapalpitate, mas lalo pag may family history ng hypertension, magpa-check up na po kayo. Kasi maraming side effects ng hypertension. Pwede kang mag-heart failure, mag-stroke, mag-kidney failure. Pwede rin mabulag sa mata. So, it affects most of your functions talaga. Yes. So, you really have to take care of your health. Particularly also, always check your blood pressure. Yes, importante yan. So, Kahit na walang naramdaman, magpa-check up. Ayun. Oo. So, if ever they're asymptomatic or wala silang nararamdaman, how often should they see a cardiologist? Depende. Kung wala namang symptoms, pwedeng once or twice a year. Or parang yung general check-up lang, annual PE. Katulad sa mga offices. May mga ganun, di ba? Pero pag may nakita na, at least every 3 to 6 months. 3 to 6 Oo. months. Ayan. Shout out daw po sa HB Pharmacy, HB Laboratory, HB Echo, and HB X-Ray, and HB Clinic. Grabe, ang dami. Ang dami namang HB. Ayan. Si Sir Reggie Hoor, Nolmac Lydia. Okay. Ayan. Hello. Ayan. Hindi natin papalampasin ang pagkakataon. Meron tayong fast talk with Doc Supne. May ganito pala. Siyempre, Doc, meron Oo. tayong ganyan. So, I will read statements and syempre, you will just answer to the best that you can. Number 1 question. Kung hindi ka naging doktor, ano ka ngayon? Siguro yung interior designer. Ay. Pero sabi ng tatay ko, wag ka na ganyan, walang pera dyan. Mas okay ba ang hot shower or cold shower? Hot shower. For me hot shower. Hot shower. Oo. Ali Samgyup or Ali Rice? Only rice. Hindi ba obvious? Parang pareho kami ni Doc. Oo, only rice. Tumatawa si Sir Doc. Oo, mataba ka rin. One health tip you live by? Always, lahat in moderation. Ayun. Oo, wag parating in excess. Instant noodles or instant coffee? Noodles. Hindi ako malig sa kape. Hindi kami Oo. sabi.
paano pag... Nag-GERD ako. Ay, pareho Oo, tayo, Dok. oo. Alam mo, Dok, meron akong, mag-segue lang ako ng Oo. konti, Dok, na nagpunta ako dito sa premiere one time because I thought I was having, parang heart Chest pain. attack. Okay. Kasi yung, niya, tapos nag-google pa ako, parang lahat, yung Google pala, yun talaga magkukos sa'yo Oo, na anxiety. anxiety. Oo. So, pumunta na ako dito, tapos yun pala, GERD lang. Oo. Oo. So, Bawasan mo good ng kape. news, kaya nga, good Oo. news din siya kasi nag-ECG Oo, na lahat. nakita mo na. So, guys, salamat, Lord. Oo. Ayan. Walk or run, Doc? Pwede bang lang? Sit. Hindi, pwedeng normal walk. Wag naman brisk walk. Oo. Yung brisk walk, alam mo, nung nakasabayan ko kasi si Ferdinand de la Merced, yung nagwo-walk from Batanes to Looper, okay. Philippine Looper, grabe yung walk niya, Doc. Parang run ko na. Okay. Grabe Kasi yung sanay walk na kasi niya, siya. Sanay na siya. At saka hinahanap na daw ng katawan niya, Doc. Oo. Ang mga pasyente yung sanay mag-exercise, nagkakaroon sila ng depression at saka nagkakasakit. The reason why, kasi pag you exercise, tumataas yung happy hormone mo, yung dopamine. So, hahanapin mo siya. Oo. Kaya pala yung mga fun run, addictive siya, no? Kasi parang, Talaga? opo, simula Hindi nag-fun run ako, Doc, pang ano ko na ngayon, pang 5 na yata. Talaga? Opo. Parang, Kasi dopamine. nahanap ko na siya. Tapos, syempre, may ano pa, Doc, may mga freebies pa, tapos may medal pa, may bragging rights pa, may selfie pa, lahat na. Ganon. Ayan. So, Sige lang kung saan masaya. So, yayayain ko to si Doc. Tara, Doc, mag-ano Yung tayo. husband ko ngayon, hindi ako. Sige, mauna ka na. Kaso, ang aga kasi, Doc. Yung talaga, yung hopefully, mas marami pa pong mga fun runs na panggabi. Actually, when you exercise in the evening or afternoon, aside from losing weight, you decrease your blood sugar. When you exercise in the morning, papayat ka. Yun ang purpose nun. So, pwede rin dalawa na lang. You exercise in the morning. Hindi pwede. Hindi Kasi, pwede. pangit siya kasi you're overexerting yourself. Kasi para kang nag-triathlon, mga ganyan, pangit sa heart. Baka bigla na mag-stop yan. Meron akong, di ba, may na-news yun, Doc. Very fit siya and all. He's a CEO. Pero ang tulog niya is only 2 to 3 hours a day. Hindi maganda. And then nag-heart attack siya. Hindi maganda. Kasi 2 to 3 hours, parang battery ba ng radyo? Pag maubos na siya, bibigay din. Oo. Parang sobra din yung Oo. niya. Ayan. So, first thing you do in the morning, Doc? I check my phone para sa messages ng hospitals. Kahit na hindi, kahit na 12 o'clock ng madaling araw, ganun. Ayan. Water or soft drinks? Water. Ayan. Water talaga dapat. Pero minsan kasi ang sarap talaga ng soft drinks. Paminsan, walang problema. Bakit ba yan? Oo. Eto, hello Doc Bantala, you're so ganda. Thank you for the lecture. Please take care of your heart. Sabi ni JL Crystal. Ay, gano'n. Ay, take care yung heart niya. Dito yung niya. Love life. Ay, gano'n. Sana all. Thank you. Ayan. Doc, eto naman, para naman sa ating mga plus-size empowered women like us. Ano ba yung, di ba usually, we are stereotyped as ay high blood yan, lahat na ng mga meron yan. What is your message to them? Kasi for sure they're also watching. Okay. So, ang sabi ko sa husband ko, sige magpapayat na tayo kasi nagkakaedad na. Iba-iba kasi ang walks of life ng tao. Hindi naman lahat ng tao may oras parati para mag-exercise. Katulad ng tinatanong mo sa akin kanina, ano bang una kong ginagawa pag magising ako sa umaga? Ang una, na-prioritize patients bago ako. So, ang sabi kong na-exercise parati yung utak ko Oo. So, pero, if you have the time, hindi naman kailangan yung strenuous exercise, kahit ng walking lang. Ang sa lalaki, mabilis magpababa ng blood pressure at saka magpapayat, 1 cup of rice lang per meal. Yun lang, napaka-simple lang. Kahit na dami niyang ulam, okay lang. At saka pag may mga sakit na, make sure na may regular check-up sa doktor at saka yung mga gamot, wag naman i-stop. No? Kahit na mga ilang araw ma-stop, wag mga 1 buwan, 3 buwan, yun lang naman. Ayun. So, again, no matter your size, hypertension, hindi siya exception for hypertension. Yes. So, always have a regular check-up with your doctors. Punta kayo dito sa Premier. Lahat na ng klase ng doktor meron po dito. You can always message the page as well. Active naman po yung replies sa page. And they even have mga podcasts such as this to share or impart knowledge
to the viewing public. Maganda nga may podcast ng ganito. Opo. Kasi syempre, sharing the knowledge is also parang charity Opo. para sa patients. Oh, kasi 'di ba when you go to the doctor, syempre may bayad na yun. Oo. Dito we're giving this information for free. Oo. Pero again, these information are in general. Yes. If you would like it to be tailor-fit to yourself, you have to consult the doctor. Ayan. Ito Yes. yung mga pang ano lang, yung in hindsight, yung mga pwede nyong gawin in case of emergency. Yes. Pero after that, then kailangan nyo pa rin talagang pumunta. Yes. Ayan. So thank you so much, Doc. Thank you, buddy. Ayan. So, this has been your host, Buddy of Zamboanga Guide. Another episode of Premier Medical Center's podcast. See you next time po, and happy afternoon to all. Happy PMC afternoon to all. Bye!